Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Elaine, Kindergarten Teacher sa Pasong Kawayan 2 West Elementary School. Ako ang tutulong sa inyo upang maunawaan ang ating weekly home learning plan. Ngunit bago ko ito simulan, bibigyan ko muna kayo ng konting background. Ang 12 pangkat sa kindergarten ng Pasong Kawayan 2 West Elementary School ay nasa ilalim ng Modular Distance Learning Approach. Sa Modular Distance Learning Printed, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng naimprentang module na kanilang pag-aaralan sa loob ng kanilang tahanan, sa gabay ng kanilang magulang at guro. Ang mga magulang ang siyang kukuha ng module base sa itinakdang lugar ng pagkukuhanan, araw at oras ng guro. Ang kindergarten ay mayroong tinatawag na blocks of time. Mayroong nilaan na oras sa bawat blocks of time at ito rin ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa bawat araw. The weekly home learning plan shall still be utilized to serve as guide for learners and parents in all distance learning modalities. Therefore, all learners should be given a copy of their weekly home learning plan. Ang ating weekly home learning plan ay mayroong 6 na hanay. Una ay ang subjects. Ang focus po sa kindergarten ay ang development ng 7 domains of learning. Tayo po ay hindi per subjects. Tayo po ay per blocks of time katulad ng aking tinalakay bago ko simulan ang weekly home learning plan. Sa hanay na ito, ang blocks of time po ang susundin natin na pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa itinakdang oras ng guro. Pangalawa na po ay ang learning target competencies. Ito ay ang pinakakinakailangan na matutunan ng bata sa loob ng 1 linggo. Ito ay nakabase sa most essential learning competencies at budget of work. Pangatlo naman po ay ang learning activities. Dito po natin makikita sa hanay na ito ang kailangang gawin at matapos ng mag-aaral sa loob ng 1 linggo. Pang-apat naman po ay ang additional reference. Sa hanay na ito natin makikita ang mga reference o sanggunian na makakatulong sa mga mag-aaral upang lubusan na matutunan ang paksa. Maaaring makita dito ay ang mga link ng video lesson, songs, pictures at iba pa. Panglima ay ang other instructions or reminders. Dito sa hanay na ito makikita ang paalaala sa magulang na nais ipahatid ng guro sa bawat araw. At ang pang-anim naman o huling hanay ay ang remarks upon retrieval. Dito, isusulat ng guro kung ang mga magulang ay nakapagpasa ng module. Naunawaan ba ng mga bata ang mga paksa sa loob ng 1 linggo? At kung ano ang nais sabihin ng guro matapos niyang itong markahan. Paano ba natin gagamitin ang weekly home learning plan? Una ay dapat nating malaman kung ano ang target learning competencies para sa mga bata. Pangalawa ay dapat ninyong sundin ang blocks of time. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain na nakasaad sa learning activities at mayroon ding nilaan na additional resources o sanggunian na base sa learning activities na inilaan ng guro para sa mga bata. At mayroon din na instructions o reminders upang magbigay ng gabay at paalala sa mga magulang base sa learning activities na gagawin ng mga mag-aaral. Halimbawa, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng taong panuruan. Ang dapat na matutunan ng mga bata sa loob ng 1 linggo ay ang mga sumusunod. Letter A. Recognize symmetry on body basic shapes. Letter B. Identify one's basic body parts. And letter C. Understanding of body parts and their uses. Ang pag-aaral ng bata ay magsisimula sa introduction,
kung saan ang mga mag-aaral ay mayroong learning activities katulad ng daily routine. Nakapaloob dito ang panalangin, pambansang awit ng Pilipinas, panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas, awit ng panahon, pito-pito, at ehersisyo na susundan naman ng balik-aral. Mayroon din na inilaan na additional reference ang guro tulad ng YouTube link, kung saan mapapanood ng mga bata ang dapat nilang gawin at matutunan. Gayon din ay may nilaan na paalala ang guro para sa mga magulang katulad ng ipanood at ipagawa sa mga bata ang mga gawaing ito mula Lunes hanggang Biyernes. Ibig sabihin, sa pagsisimula pa lang ng kanilang pag-aaral sa araw-araw ay kailangan nilang gawin ang daily routine at pagbabalik-aral tungkol sa huling pinag-aralan. Sa oras na maisagawa na ng bata ang learning activities na nasa introduction, ang susunod naman ay ang meeting time 1. Sa linggong ito, ang content focus natin ay I have my own body, I can do many things with my body. Mapapansin ninyo na mayroon na inilaan na araw ang guro. Monday to Friday, manonood at makikinig sila ng tatalakayin ng guro. Ngunit, mayroong inilaan na iba't ibang resources o sanggunian, katulad ng YouTube link. Sa bawat araw, ibig sabihin ay iba't iba ang panonoorin ng bata. Kung ang araw ngayon ay Monday, titingnan ninyo kung ano ang inilaan na additional resources ng guro katulad nito. Monday, Video Lesson Day 1. Ibig sabihin, iyon lamang ang panonoorin sa araw na iyon. Tuesday naman ay Video Lesson Day 2, Wednesday ay Video Lesson Day 3, Thursday ay Video Lesson Day 4 at ang huli Friday ay Video Lesson Day 5. Huwag kakalimutan na basahin ang paalala at gabay para sa mga magulang. Sa oras na maunawaan ng mga mag-aaral ang paksa ay handa na ito para sa pagsasanay. Mapapansin ninyo na mayroong inilaan na araw ang guro para sa mga pahina na sasagutan. Halimbawa, sa mga mag-aaral na hawak nila Teacher Maris, Teacher Divine, Teacher Lealyn, at Teacher Michelle, ang inyong learning module ay DO Worksheets. Monday ay pahina 33 to 34. Ibig sabihin, iyon lamang ang inyong sasagutan sa araw na iyon. Tuesday naman ay pahina 35 to 36. Wednesday ay pahina 37 to 38. Thursday ay pahina 39 at huli, Friday ay pahina 40. Huwag kakalimut basahin ang paalala ng guro. Samantala, sa mga mag-aaral na hawak nila Teacher Ana at inyong lingkod, Teacher Elaine, ang inyong hawak ay Learning Module Fibot 4A. Ibig sabihin, sa Monday ay pahina 30 lamang ang inyong sasagutan sa araw na iyon. Tuesday naman ay pahina 31, Wednesday ay pahina 32, Thursday ay pagbabakat ng kanilang kamay sa kanilang yellow notebook gamit ang lapis. Sa huli ay Friday, pagbabakat ng kanilang paa sa kanilang yellow notebook gamit ang lapis. Sa oras na matapos na ang paggawa ng mga mag-aaral ng learning outputs, ang susunod naman ay ang meeting time 2, kung saan ay ang pagsasagawa ng learning activities na nakalaan sa bawat araw. Huwag kakalimutan na tingnan at basahin kung mayroong inilaan na additional resources at instructions ang guro. Mayroon din programang inilaan ng mga guro. Ito ay ang #KWestUponATime.
na kwentong pambata sa bawat araw na maaari nilang mapanood upang lalong malinang ang kanilang kaalaman. Huwag kakalimutan na gamitin ang hashtag #WestUponATime. Additional resources at paalala sa mga magulang. Nasusundan naman ng Work Period 2 kung saan aming ibabahagi ang programang hashtag BusyHands upang ipatuloy na malinang ang galing ng mga mag-aaral sa larangan ng arts na may loong localization at integration sa lahat ng asignatura. Matapos ang kanilang pagiging creative sa arts at writings, ang susunod naman po ay ang indoor activities kung saan binibigyan namin ng sapat na oras ang mga magulang upang isagawa ang ECD checklist mula Lunes hanggang Miyerkules at ipagawa ito sa kanilang mga anak. At ang aming programang hashtag OPS, Our Food for Souls tuwing Huwebes, kung saan ang mga mag-aaral ay magkakabisa ng mga simple Bible verse. At homeroom guide module tuwing Biyernes. Panghuli ay dismissal time kung saan sila ay mag-aayos ng kanilang kagamitan sa eskwela, magkanta ng paalam song ng kindergarten at pangwakas na panalangin. Diyan na nga po nagtatapos ang aking discussion para sa ating weekly home learning plan. Nawa ay may natutunan kayo sa aking mga inilahad. Maraming salamat!